Okay, good morning po. Morning guys. Magla-layout po ako ng ilalagay sa mug dito sa computer. Maghahanap buhay muna. Kailangan ko maghanap buhay. Dito po sa coffee mug. Ganito po yung gagawin. Ganito ang ilalagay dito sa coffee mug. Order po kasi ito eh. So, kailangan namin ng 50 pieces na ganito in order, kaya maghahanap buhay muna tayo. So ngayon, mag-print out muna ako ng ilalagay ng gagamitin. Open in. Actually, nai-layout ko na ito eh. Hindi. So, ito po siya. Ito po yung design. Sa isang papel na A4, tatlong design ang pwedeng ilagay. Sinukat ko lang po ito para sa mug. Sukat po siya sa ganitong mug. Kaya, ready to print out na ako. Pagkatapos, mamaya i-ano namin sa mug press. Gagawin na namin. Tapos, pero bago yun, meron muna akong gagawin. Marami kasing pinapagawa sa akin, guys. Kaya, maghahanap buhay muna tayo. Okay, guys. Gagawa kami ng ngayon, ng coffee mug. Ito, i-prepare pa lang ni Chancellor. Ito yung i-print namin sa mug. Actually, order po ito ng kapatid ni Mrs. Yan, kasi meron siyang i-giveaway para sa mga customer niya, tsaka sa tao niya yata, mga tauhan niya. So, meron ng si Chancellor na prepare, doon na sinalang niya. Doon po sa mag-press. So, ito po yung mga mug na gagawin at saka yun. Bali, 50 pieces na mug ang kailangan namin i-print. So, bali yun po kasi namin pinagkakita namin mag-ama dito sa bahay. Wala kaming pwesto, kaya dito lang kami sa bahay gumagawa ng coffee mug. So yun, malapit na matapos. Ayun po, narinig niyo sa loob. Pag tumunog na, tapos na yun. Ito mo ilagay sa lamesa na. Patong din sa lamesa. Ha? Oo, ano naman ito yun. Ceramic naman ito.
luto na. Tingin. Ito na po yung finished product. Dali. Yun. Yun na po ang finished product ng ginawa ni Chancellor. Okay. 50 pieces po na ganyan ang kailangan namin gawin. Ano yun? Di sila. Anong ulam yun? Ano? Anong ulam lang? Anong luto ng baboy? Ha? Inihaw? Hindi mo inihaw? Ay, ano? Okay. Yan po si Ate Sheila. Kaway naman yan. Shout out. Mahihain. Okay, another na naman ang wala po kasi kami pesto eh. Kaya nandito kami sa lamesa gumagawa. Tapos nandun yung ano, yung mag-press. Dahil dito sa lamesa, nandun naman ang saksakan, medyo layo. Ayun, bago kami sa mga actually, na-print ko lang itong ano eh, mga papel, mga 3 days ago. Na-print ko na, ngayon lang ulit nagawa dahil busy ko kasi. So ngayon, medyo wala na pasok sila sa eskwela. Kaya ngayon lang namin magagawa. Well, loob naman yun. Paglalagay po nito, gawa po ng ganito, mag-print out ka ng ano, ng design sa isang sublimation paper. Pagkatapos, pag i-print out, kailangan ng printer ninyo is sublimation printer din. Pag na-print out na, ididikit dito sa ano, sa mag yung papel, sa design. Tapos, masasaka kayo dahil lalagyan ng tape. At tape po niya na hindi yan nasusunog dahil yan po ay thermal tape. Hindi po yan nasusunog kahit na gano'ng kainit. Pag nag-print out po kayo ng design, kailangan naka-mirror po siya. Parang kailangan baliktad yung ano, para pag idinikit sa mag at pag naluto na ganito na lalabas, magiging normal na siya. Meron naman po sa mga printer ninyo na isa-setting niyo po sa printer ninyo yung mirror. Lalagay ninyo sa mirror mode. So yung thermal tape, hindi po yan maluluto kahit mainit. Tapos make sure na medyo malinis yung mag, malinis yung papel na gagamitin ninyo. Kasi po lahat ng kung ano po nakalagay doon sa papel, pag niluto po siya, lahat yun kakapit sa baso.
At isa pang kailangan yung baso na gagamitin ninyo ay sublimation mug. Meron po mabibili niya sa Lazada. Yung ginagamit po namin ay quaff na mug. At yun po, makikita ito po. Makikita ninyo sa ilalim. May nakasulat sa quaff. Yan po siya. Isasalang na po yung luto ay hindi ko na makita doon sa mag-press. Yun po yung mag-press namin. 300 seconds. Lahat naman po yan pinag-aralan lang namin sa YouTube din. Pinag-aralan lang namin yan sa YouTube. Hindi kami nagkaroon ng formal na training sa paggawa nitong coffee mug. Lahat po yan tinignan namin, pinag-aralan namin sa YouTube. Tapos sinubok namin. Kaya yun naman, okay naman, naging successful naman. At marami na po kami nagawa na coffee mug dati. Actually, nung kinasal po ito, dati Sheila, kami rin yung gumawa ng coffee mug na giveaway niya. Kaya hindi ko alam kung magpapakasal pa siya ulit. Pag tumunog po na gano'n ang pag-press, ang ibig sabihin nun, tapos na yung timer niya. Ngayon, isang beses pa ulit para malutong-luto talaga yung design. Isang beses pa ulit, uulitin pa ulit sa gano'n sa 100 yun yung 100 seconds. Ay, hindi pa, 300 seconds. Ay, 100 lang ba? Yung init pala yun. Ayun. Pag tumunog po, may naman yan, indicator naman. Pag tumunog siya, ibig sabihin luto na. Kaya lang, para siguradong lutong-luto talaga, ulitin isang beses pa para sigurado. Kasi maraming beses po nangyari sa amin na undercook yung design namin. Pagtanggal namin ang papel, hindi siya masyadong naluto. Yung design, maputla ang design. Kaya, inuulit talaga namin yung para sigurado na magdidikit yung design doon sa baso. Pinakat ko yung papel. Actually, nung nagpiprint kasi ako sa isang A4 na papel ng sublimation paper, tatlong design ang pwede kong ilagay sa isang A4. Sukat po yun sa mug dahil sinukat ko na yun 8.5 by 3.5 ang sukat niya. So, yun pang printin ko sa isang A4 na So, tatlong design ang kaya niyang i-print. Pagkatapos, ikakat na lang para kasi didikit lang dito sa mug. Ayan. Ay, hindi pa pala ako naka-order ng box. Okay na?
Init. Yun po. Pagka ganito na, malabo na yung design sa papel. Ibig sabihin, lumipat na yung design dito sa baso. Ito na po siya. Lumipat na po. Ha? At saka, katulad mo na sabi ko, ito po sa papel, naka-mirror po siya. Baligtad po yung pagkakasulat. Kung nakikita niya po sa papel, ganyan po. Pero pagka naidikit na siya dito sa mag, normal na siya. Mababasa na po. Ayan. Ayan po. Yun. Ayos. Yun. Meron na namang naluto. Yun po. Ayun pang isa. Yun. Init. Salang naman ng panibago. Ito po yung tapos. Yun. Walo na. 1, 2, 4, 6, 8, plus 10. Dalawa ron. Yun, ilan na? 2, 4, 6, 8. Walo na dito. Tapos dalawa na nakasalang. 10. 50 pieces po lahat ang kailangan namin gawin. Hintay muna habang niluluto ko yung iba. So yun, dami namin nagawa. Yung pong mga black, ano yan, magic mug.
Pero hindi pa nagagawa. Bukas na yan. Unahin muna namin to. Yung pula, yung blue, tsaka yung orange. Bali, 30 pieces ngayon, 20 pieces bukas. Para hindi maano sa kuryente kasi solar power lang po ginagamit namin. So, pagdating po ng hapon, hindi na namin pwede gamitin ng solar energy dahil madilim na. So, kailangan lang namin gamitin ng solar energy sa umaga pag may araw. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, yun po ang pinakamalakas na harvest namin ng kuryente sa solar. Kaya yun lang po ang time na pwede namin gamitin ang solar. So, now is 2 o'clock already. Maya-maya, 3 o'clock na hinto na po kami. Kaya hindi na po namin matatapos kung mga mag na 50 pieces. Yung 30 pieces matatapos namin hanggang 3 o'clock. Pero yung 20 pieces bukas na po yun. Yun po. So, yan po yung mga ongoing gagawin. May pa. Si Ate Sheila po yung tumutulong, nag-a-assist kay Chancellor. Ako, taga-video lang. Di ba mga ano yan? Mainit? Yung mug, mainit. Yung pilato. Nasaan siya? Nasaan siya? Hindi, yan sa video. Eh, ba't alam mo na gano'n yung stepmother mo? Siya ba yan? Account niya pero di siya. Siya ba yun? Tsura pala yung stepmother mo nung mga kapataan, no? Ano lang yan, effect lang yan. Ay, gano'n? Baka yung na-operahan niya, nagdi-tiktok pa. Ibang klase. Tingin. Okay lang yan. Papamigay lang naman ang YouTube niyan. Papamigay lang naman dito mo sa mga ano.
Ayos. Tapos na naman.